Kabanata 8, Luther bago ang Dieta. Isang bagong emperador, si Charles V, ang umakyat sa trono ng Alemanya, at ang mga emisaryo ng Roma ay nagmadali upang iharap ang kanilang pagbati at hikayatin ang monarko na gamitin ang kanyang kapangyarihan laban sa reformasyon. Sa kabilang banda, ang Elector ng Saxony, kung saan malaki ang pagkakautang ni Charles para sa kanyang korona, ay nakiusap sa kanya na huwag gumawa ng hakbang laban kay Luther hanggat hindi niya siya pinagkalooban ng pagdinig. Sa gayon ang emperador ay inilagay sa isang posisyon ng malaking kalituhan at kahihiyan. Ang mga papista ay masisiyahan lamang sa isang kautusan ng imperial na naghatol kay Luther ng kamatayan. Ang Elector ay matatag na nagpahayag na, ni ang kanyang imperial na kamahalan o sinumang tao ay hindi nagpakita na ang mga sinulat ni Luther ay pinabulaanan, kaya't hiniling niya, na si Dr. Luther ay mabigyan ng isang ligtas na pag-uugali, upang siya ay humarap sa isang tribunal ng mga maalam, banal, at walang kinikilingan na mga hukom. Ang atensyon ng lahat ng partido ay nakadirekta na ngayon sa pagpupulong ng mga estado ng Aleman na nagpulong sa Worms sa lalong madaling panahon pagkatapos ng pag-akyat ni Charles sa imperyo. Mayroong mahahalagang tanong at interes sa politika na dapat isaalang-alang ng pambansang konsehong ito. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakatagpo ng mga prinsipe ng Alemanya ang kanilang kabataang monarko sa Deliberative Assembly. Mula sa lahat ng bahagi ng inang bayan ay nanggaling ang mga dignitaryo ng simbahan at estado. Mga sekular na Panginoon, mataas, makapangyarihan, at naninibugho sa kanilang mga karapatan na namamana, mga prinsipeng eklesyastiko, namumula sa kanilang kamalayan na kataasan sa ranggo at kapangyarihan, magalang na mga kabalyero at kanilang mga armadong retainer, at mga embahador mula sa mga dayuhan at malalayong lupain, lahat ay nagtitipon sa Worms. Ngunit sa malawak na kapulungang iyon, ang paksang nakapukaw ng pinakamalalim na interes ay ang dahilan ng Saxon Reformer. Nauna nang inutusan ni Charles ang Elector na dalhin si Luther kasama niya sa Dieta, na tinitiyak sa kanya ng proteksyon, at nangangako ng isang malayang talakayan, kasama ang mga taong may kakayahan, sa mga tanong na pinagtatalunan. Si Luther ay sabik na humarap sa emperador. Ang kanyang kalusugan sa oras na ito ay lubhang napinsala, ngunit sumulat siya sa Elector, kung hindi ako makapunta sa Worms ng may mabuting kalusugan, dadalhin ako roon, na gaya ko. Sapagkat kung tawagin ako ng emperador, hindi ako magdududa na ito ay tawag ng Diyos mismo. Kung nais nilang gumamit ng karahasan laban sa akin, at iyon ay napaka-problema, sapagkat hindi para sa kanilang pagtuturo na inutusan nila akong humarap, inilalagay ko ang bagay sa mga kamay ng Panginoon. Siya ay nabubuhay at naghahari pa rin na nagligtas sa 3 kabataang lalaki sa nagniningas na pagan. Kung hindi niya ako ililigtas, ang buhay ko ay walang kabuluhan. Pigilan lamang natin ang ebanghelyo na malantad sa pangungutya ng masasama, at ibuhos natin ang ating dugo para dito, sa takot na sila ay magtagumpay. Hindi para sa akin ang magpasya kung ang aking buhay o ang aking kamatayan ay mag-aambag ng higit sa kaligtasan ng lahat. Maaari mong asahan ang lahat mula sa akin, maliban sa paglipad at pagbawi. Hindi ko kayang lumipad, at mas mababa pa rin ang pag-urong. Habang ang balita ay ipinakalat sa Worms na si Luther ay haharap sa Diet, isang pangkalahatang kaguluhan ang nalikha. Si Aleander, ang papal legate kung saan espesyal na ipinagkatiwala ang kaso, ay naalarma at nagalit. Nakita niya na ang resulta ay magiging kapahamakan sa layunin ng Papa. Upang simulan ang pagsisiyasat sa isang kaso kung saan ang Papa ay nagpahayag na ng hatol ng paghatol ay ang paghamak sa awtoridad ng soberanong Papa. Higit pa rito, siya ay nangangamba na ang magaling magsalita at makapangyarihang mga argumento ng taong ito ay maaaring magtalikod sa marami sa mga prinsipe mula sa layunin ng Papa. Siya sa makatuwid, sa pinakakagyat na paraan, ay tumutol kay Charles laban sa pagpapakita ni Luther sa Worms. Sa mga panahong ito ay inilathala ang Toro na nagdeklara ng pagtitiwalag kay Luther, at ito, kasama ng mga representasyon ng legado, ang nagtulak sa emperador na sumuko. Sumulat siya sa Elector na kung hindi bawiin ni Luther, dapat siyang manatili sa Wittenberg. Hindi pa nakontento sa tagumpay na ito, si Aleander ay gumawa ng buong kapangyarihan at tuso sa kanyang utos upang matiyak ang paghatol kay Luther. Sa isang pagpupursage na karapat-dapat sa isang mas mabuting layunin, hinimok niya ang bagay na ito sa atensyon ng mga prinsipe, prelato, at iba pang miyembro ng kapulungan,
na inaakusahan ang reformador ng sedisyon, paghihimagsik, kawalang galang, at kalapastanganan. Ngunit ang init at simbuyo ng damdamin na ipinamalas ng legado ay masyadong malinaw na nagpahayag ng diwa kung saan siya pinakilos. Siya ay naantig ng puot at paghihiganti, ang pangkalahatang pahayag, higit pa kaysa sa sigasig at kabanalan. Ang karamihan ng Jeta ay higit pa kaysa dati ay may hilig na paboran ang layunin ni Luther. Na may dobleng kasigasigan ay hinimok ni Aleander sa emperador ang tungkulin ng pagpapatupad ng mga utos ng Papa. Ngunit sa ilalim ng mga batas ng Alemanya hindi ito magagawa ng walang pagsang-ayon ng mga prinsipe, at, pagtagumpayan sa wakas sa pamamagitan ng pagmamalabos ng kagawad, Charles told kanya ipakita ang kanyang kaso sa Diet. Ito ay isang mapagmataas na araw para sa madre. Ang pagpupulong ay isang mahusay na isa, ang dahilan ay kahit na mas malaki. Si Aleander ay magsusumamo para sa Roma, ang ina at may bahay ng lahat ng simbahan. Dapat niyang ipagbangong puri ang prinsipe ni Pedro sa harap ng nagkakatipon na mga pamunuan ng sangkakristyanuhan. Nagkaroon siya ng kaloob ng mahusay na pagsasalita, at tumaas siya sa kadakilaan ng okasyon. Ipinag-utos ng Providence na ang Roma ay dapat na humarap at makiusap sa pamamagitan ng pinakamakapangyarihan sa kanyang mga mananalumpati sa harapan ng pinakamahusay na mga tribunal, bago siya hatulan. Sa ilang pag-aalinlangan ay anabungan ng mga pumabor sa reformador ang epekto ng pananalita ni Aleander. Ang elector ng Saxony ay wala, ngunit sa kanyang direksyon ay dumalo ang ilan sa kanyang mga konsehal upang itala ang address ng madre. Sa lahat ng kapangyarihan ng pagkatuto at kahusayan sa pagsasalita, itinakda ni Aleander ang kanyang sarili na ibagsak ang katotohanan. Paratang pagkatapos ng paratang ay ibinato niya laban kay Luther bilang isang kaaway ng simbahan at ng estado, ng mga buhay at mga patay, mga klero at laiko, mga konseho at mga pribadong Kristiyano. Sa mga kamalian ni Luther ay sapat na, ang ipinahayag niya, upang matiyak ang pagsusunog ng 100,000 erehe. Bilang conclusion, sinikap niyang hamakin ang mga tagasunod ng reformang pananampalataya, ano ang lahat ng mga Lutheran na ito. Isang tripulante ng mga walang pakundangan na pedagogy, tiwaling pari, bastos na monghe, ignorante na mga abogado, at mababang loob na mga maharlika, kasama ang mga karaniwang tao na kanilang iniligaw at binaluktot. Gaano kalayo sa kanila ang Partidong Katoliko sa bilang, kakayahan, at kapangyarihan. Ang isang nagkakaisang utos mula sa kilalang kapulungan na ito ay magbibigay liwanag sa mga simple, babalaan ang mga walang ingat, magpapasya sa mga nag-aalinlangan, at magbibigay ng lakas sa mahihina. Sa pamamagitan ng gayong mga sandata ang mga tagapagtaguyod ng katotohanan sa bawat panahon ay inatake. Ang parehong mga argumento ay hinihimok pa rin laban sa lahat na ng ahas na maglahad, sa pagsalungat sa itinatag na mga pagkakamali, ang malinaw at direktang mga turo ng salita ng Diyos. Sino ang mga mangangaral na ito ng mga bagong doktrina? Bulalas ng mga nagnanais ng isang popular na relihiyon. Sila ay walang pinag-aralan, kakaunti ang bilang, at sa mas mahirap na uri. Gayunpaman, inaangkin nilang taglay nila ang katotohanan, at sila ang piniling bayan ng Diyos. Sila ay mga mangmang at nalinlang. Napakahusay sa bilang at impluwensya ng ating simbahan. Gaano karaming dakila at matalinong tao ang kasama natin? Gaano karaming kapangyarihan ang nasa ating panig? Ito ang mga argumento na may masasabing impluwensya sa mundo, ngunit ang mga ito ay hindi na mas tiyak ngayon kaysa sa mga araw ng reformer. Ang reformasyon ay hindi, gaya ng inaakala ng marami, ay nagtapos kay Luther. Ito ay ipagpapatuloy hanggang sa pagtatapos ng kasaysayan ng mundong ito. May dakilang gawain si Luther sa pagpapakita sa iba ng liwanag na pinahintulutan ng Diyos na sumikat sa kanya, gayon may hindi niya tinanggap ang lahat ng liwanag na ibibigay sa sanlibutan. Mula noon hanggang dito, ang bagong liwanag ay patuloy na sumisikat sa kasulatan, at ang mga bagong katotohanan ay patuloy na nagbubukas. Ang address ng legado ay gumawa ng malalim na impresyon sa Diet. Walang Luther na naruroon, na may malinaw at nakakumbinsi na mga katotohanan ng salita ng Diyos, upang talunin ang kampyon ng Papa. Walang ginawang pagtatangkang ipagtanggol ang reformador. Nakikita ang pangkalahatang disposisyon hindi lamang para hatulan siya at ang mga doktrinang itinuro niya, ngunit kung maaari ay bunutin ang maling pananampalataya.
Tinamasa ng Roma ang pinakakanais-nais na pagkakataon upang ipagtanggol ang kanyang layunin. Ang lahat ng masasabi niya sa sarili niyang pagpapatunay ay nasabi na. Ngunit ang maliwanag na tagumpay ay hudyat ng pagkatalo. Mula ngayon ang kaibahan sa pagitan ng katotohanan at kamalian ay mas malinaw na makikita, dahil sila ay dapat humarap sa larangan sa bukas na pakikidigma. Kailanman mula sa araw na iyon ay hindi natatayo ang Roma na kasing tiwasay niya. Bagamat ang karamihan sa mga miyembro ng Dieta ay hindi magdadalawang isip na isuko si Luther sa paghihiganti ng Roma, marami sa kanila ang nakakita at nalungkot sa umiiral na kasamaan sa simbahan, at nagnanais na sugpuin ang mga pang-aabuso na dinanas ng mga Aleman bilang bunga ng angkatiwalian at kasakiman ng hierarchy. Iniharap ng legado ang pamamahala ng Papa sa pinakakanais-nais na liwanag. Ngayon ang Panginoon ay kumilos sa isang miyembro ng Diet na magbigay ng isang tunay na delineasyon ng mga epekto ng papal tyranny. Sa marangal na katatagan, si Duke George ng Saxony ay tumayo sa prinsipeng pagpupulong na iyon at tinukoy ng may kakilakilabot na kawastuhan ang mga panlilinlang at kasuklam-suklam ng Papa, at ang mga kakilakilabot na resulta nito. Sa pagtatapos ay sinabi niya, ito ang ilan sa mga pang-aabuso na sumisigaw laban sa Roma. Ang lahat ng kahihiyan ay isinantabi, at ang tanging layunin nila ay, pera, 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 upang ang mga mangangaral na dapat magturo ng katotohanan, ay walang masabi kundi mga kasinungalingan, at hindi lamang pinahihintulutan, kundi ginagantimpalaan, dahil ang mas malaki ang kanilang mga kasinungalingan, mas malaki ang kanilang pakinabang. Mula sa mabahong bukal na ito kung saan dumadaloy ang naturang maruming tubig. Iniuunat ng debauchery ang kamay sa katakawan. Aba, ang iskandalo na dulot ng kaparian ang naghagis ng napakaraming kaawa-awang kaluluwa sa walang hanggang paghatol. Isang pangkalahatang reforma ang dapat isagawa. Ang isang mas magagawa at sapilitang pagtuligsa sa mga pang-aabuso ng Papa ay hindi maaaring iharap ni Luther mismo, at ang katotohanan na ang tagapagsalita ay isang determinadong kaaway ng reformador ay nagbigay ng higit na impluwensya sa kanyang mga salita. Kung ang mga mata ng kapulungan ay nabuksan, makikita nila ang mga anghel ng Diyos sa gitna nila, na nagsisiwalat ng mga sinag ng liwanag na humahadlang sa kadiliman ng kamalian at nagbubukas ng mga isipan at puso sa pagtanggap ng katotohanan. Ang kapangyarihan ng Diyos ng katotohanan at karunungan ang kumokontrol maging ang mga kalaban ng reformasyon, at sa gayon ay naghanda ng daan para sa dakilang gawain na malapit ng maisakatuparan. Wala si Martin Luther, ngunit ang tinig ng isang mas dakila kaysa kay Luther ay narinig sa kapulungang iyon. Ang isang komite ay kaagad na hinirang ng Dieta upang maghanda ng isang enumeration ng mga pang-aapi ng Papa na napakabigat sa mga Aleman. Ang listahang ito, na naglalaman ng 101 detalye, ay iniharap sa emperador, na may kahilingan na gumawa siya ng agarang hakbang para sa pagwawasto ng mga pang-aabusong ito. Napakalaking pagkawala ng mga kaluluwang Kristiyano, ang sabi ng mga nagsusumamo. Anong pagkasira? Anong pagkaingikil? Dahil sa mga iskandalo kung saan napapaligiran ang espiritual na ulo ng sangkakristyanuhan. Tungkulin nating pigilan ang pagkasira at kahihiyan ng ating bayan. Dahil dito, buong kababang loob ngunit lalong mapilit kaming nagsusumamo sa inyo na mag-utos ng pangkalahatang reformasyon, at isagawa ang katuparan nito. Hiniling ngayon ng konseho ang pagharap sa kanila ng reformador. Sa kabila ng mga pakiusap, protesta, at pagbabanta ni Aleander, sa wakas ay pumayag ang emperador, at si Luther ay ipinatawag na humarap sa Dieta. Sa pamamagitan ng patawag ay inisyo ang isang ligtas na pag-uugali, na tinitiyak ang kanyang pagbabalik sa isang lugar ng seguridad. Ang mga ito ay dinala kay Wittenberg ng isang tagapagbalita, na inatasan na dalhin siya sa Worms. Ang mga kaibigan ni Luther ay natakot at nabalisa. Palibhasa'y nalalaman ang pagtatangi at pagkapuot laban sa kanya, nangamba sila na maging ang kanyang ligtas na pag-uugali ay hindi igagalang, at pinakiusapan nila siya na huwag ilagay sa panganib ang kanyang buhay. Sumagot siya, hindi ninanais ng mga papa ang aking pagpunta sa Worms, kundi ang aking paghatol at ang aking kamatayan. Hindi mahalaga, huwag mo akong ipanalangin, kundi ang salita ng Diyos. Ibibigay sa akin ni Kristo ang kanyang espiritu upang madaig ang mga ministrong ito ng kamalian. Hinahamak ko sila sa aking buhay, magtatagumpay ako sa kanila sa pamamagitan ng aking kamatayan. Abala sila sa Worms tungkol sa pagpilit sa akin na bawiin, at ito ang aking magiging pagbawi,
sinabi ko noon na ang Papa ay kinatawan ni Kristo, ngayon ay sinasabi ko na siya ang kalaban ng ating Panginoon, at ang apostol ng dyablo. Hindi dapat gawin ni Luther ang kanyang mapanganib na paglalakbay ng mag-isa. Bukod sa Imperial Messenger, 3 sa pinakamatatag niyang kaibigan ang nagpasyang samahan siya. Si Melanchthon ay same time na nagnanais na sumama sa kanila. Ang kanyang puso ay nakadikit kay Luther, at siya ay nagnanais na sundan siya, kung kinakailangan, sa bilangguan o sa kamatayan. Ngunit ang kanyang mga pagsusumamo ay tinanggihan. Kung mamatay si Luther, ang pag-asa ng reformasyon ay dapat nakasentro sa kanyang kabataang katrabaho. Sinabi ng reformador nang humiwalay siya kay Melanchthon, kung hindi ako babalik, at papatayin ako ng aking mga kaaway, patuloy kang magturo, at manindigan ng matatag sa katotohanan. Magtrabaho bilang kahalili ko. Kung mabubuhay ka, ang kamatayan ko ay walang kabuluhan. Ang mga estudyante at mga mamamayan na nagtipon upang saksihan ang pag-alis ni Luther ay lubhang naantig. Ang isang pulutong na ang mga puso ay naantig ng ebanghelyo, ay nagpaalam sa kanya na may pag-iyak. Kaya ang reformer at ang kanyang mga kasama ay umalis sa Wittenberg. Sa paglalakbay ay nakita nila na ang isipan ng mga tao ay inapinang mapanglo na mga pag-iisip. Sa ilang mga bayan ay walang mga parangal na ipinagkaloob sa kanila. Habang sila ay huminto para sa gabi, isang palakaibigang pari ang nagpahayag ng kanyang mga takot sa pamamagitan ng pagtataas sa harap ni Luther ng larawan ng isang Italyano na reformador na nagdusa ng pagkamartir. Kinabukasan ay nalaman nila na ang mga sinulat ni Luther ay hinatulan sa Worms. Ang mga mensaherong imperial ay naghahayag ng utos ng emperador at nananawagan sa mga tao na dalhin ang mga ipinagbabawal na gawa sa mga mahistrado. Ang tagapagbalita, na natatakot para sa kaligtasan ni Luther sa konseho, at iniisip na ang kanyang pasya ay maaaring maalog, ay nagtanong kung nais pa niyang sumulong. Sumagot siya, bagaman ipinagbabawal sa bawat lungsod, magpapatuloy ako. Sa Erfurt, tinanggap si Luther ng may karangalan. Napapaligiran ng mga humahangang tao, dumaan siya sa mga lansangan na madalas niyang nadaanan dala ang wallet ng kanyang pulubi. Bumisita siya sa kanyang selda ng kumbento, at inisip ang mga pakikibaka kung saan ang liwanag na ngayon ay bumabaha sa Alemanya ay ibinuhos sa kanyang kaluluwa. Siya ay hinimok na mang-aral. Ito ay ipinagbabawal sa kanya, ngunit pinahintulutan siya ng tagapagbalita, at ang trail na minsang ginawang durog sa kumbento, ngayon ay pumasok sa pulpito. Sa isang masikip na pagtitipon ay nagsalita siya mula sa mga salita ni Kristo, sumainyo ang kapayapaan. Ang mga pilosopo, doktor, at manunulat, ang sabi niya, ay nagsikap na ituro sa mga tao ang daan upang magtamo ng buhay na walang hanggan, at hindi sila nagtagumpay. Sasabihin ko ngayon sa inyo, ang Diyos ay nagbangon ng isang tao mula sa mga patay, ang Panginoong Jesu Kristo, upang kanyang wasakin ang kamatayan, puksain ang kasalanan, at isara ang mga pintuan ng impyerno. Ito ang gawain ng kaligtasan. Si Kristo ay natalo na. Ito ang masayang balita, at tayo ay naligtas sa pamamagitan ng kanyang gawain, at hindi sa ating sarili. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, sumainyo ang kapayapaan, tingnan mo ang aking mga kamay, ibig sabihin, narito, o tao. Ako lamang, ang nag-alis ng iyong kasalanan, at tumubos sa iyo, at ngayon ay mayroon kang kapayapaan, sabi ng Panginoon. Ipinagpatuloy niya, na nagpapakita na ang tunay na pananampalataya ay makikita sa pamamagitan ng isang banal na buhay. Dahil iniligtas tayo ng Diyos, ayusin natin ang ating mga gawa upang ang mga ito ay maging katanggap-tanggap sa Kanya. Mayaman ka ba? Hayaan ang iyong mga kalakal na mga siwa sa mga pangangailangan ng mahirap ka ba? Maging katanggap-tanggap nawa sa mayayaman ang iyong mga paglilingkod. Kung ang iyong pagpapagal ay kapakipakinabang sa iyong sarili lamang, ang paglilingkod na inaakala mong ibinibigay sa Diyos ay kasinungalingan. Nakikinig ang mga tao na parang nabigla. Ang tinapay ng buhay ay pinaghiwa-hiwalay sa mga nagugutom na kaluluwa. Si Kristo ay itinaas sa kanilang harapan bilang mga papa, mga legado, mga emperador, at mga hari. Hindi binanggit ni Luther ang sarili niyang mapanganib na posisyon. Hindi niya hinanggad na gawing object ng pag-iisip o pakikiramay ang kanyang sarili. Sa pagmumuni-muni kay Kristo ay nawalan siya ng paningin sa sarili. Nagtago siya sa likod ng tao ng Kalbaryo, hinahangad lamang na iharap si Jesus bilang manunubos ng makasalanan.
Habang ang reformer ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay, siya ay itinuring na may malaking interes. Ang isang sabik na karamihan ay dumagsa sa paligid niya, at ang mga magiliw na tinig ay nagbabala sa kanya tungkol sa layunin ng mga Romanista. Susunugan kanila, sabi ng ilan, at gagawing abo ang iyong katawan, gaya ng ginawa nila kay John Huss. Sumagot si Luther, bagaman sila ay magsindi ng apoy mula sa Worms hanggang Wittenberg, na ang apoy ay umabot sa langit, tatahakin ko ito sa pangalan ng Panginoon, ako ay haharap sa kanila, papasok ako sa mga panga ng behemoth na ito, at babaliin ko ang kanyang mga ngipin, na ipinahahayag ang Panginoong Hesukristo. Ang balita ng kanyang paglapit sa Worms ay lumikha ng malaking kaguluhan. Ang kanyang mga kaibigan ay nanginginig para sa kanyang kaligtasan, ang kanyang mga kaaway ay natakot para sa tagumpay ng kanilang layunin. Ang mga pagsisikap ay ginawa upang pigilan siya sa pagpasok sa lungsod. Sa udyok ng mga papa ay hinimok siyang kumpunihin ang kastilyo ng isang palakaibigang kabalyero, kung saan, idineklara, ang lahat ng mga paghihirap ay maaaring maayos na maayos. Sinikap ng mga kaibigan na pukawin ang kanyang takot sa pamamagitan ng paglalarawan sa mga panganib na nagbabanta sa kanya. Nabigo ang lahat ng kanilang pagsisikap. Si Luther, na hindi pa rin natitinag, ay nagpahayag, kahit na mayroong maraming demonyo sa Worms na gaya ng mga tiles sa mga bubungan, papasok pa rin ako doon. Pagdating niya sa Worms, dumagsa ang napakaraming tao sa mga tarangkahan upang salubungin siya. Napakalaking concourse ay hindi nagtipon upang batiin ang emperador mismo. Matindi ang pananibik, at mula sa gitna ng karamihan ay isang matinis at malungkot na tinig ang umawit ng isang pandalamhati sa libing bilang isang babala kay Luther tungkol sa kapalarang naghihintay sa kanya. Ang Diyos ang aking magiging depensa, sabi niya, habang siya ay bumaba sa kanyang karwahe. Ang mga papa ay hindi naniniwala na si Luther ay talagang magbabakasakali na magpakita sa Worms, at ang kanyang pagdating ay napuno sila ng pangangilabot. Agad na ipinatawag ng emperador ang kanyang mga konsehal upang isaalang-alang kung anong kurso ang dapat tahakin. Ang isa sa mga obispo, isang mahigpit na papist, ay nagpahayag, matagal na kaming nagsanggunian tungkol sa bagay na ito. Hayaang alisin ng iyong imperial na kamahalan ang lalaking ito ng sabay-sabay. Hindi ba't si Sigismund ang naging dahilan upang masunog si John Huss? Hindi tayo obligado na magbigay o sundin ang ligtas na pag-uugali ng isang erehe. Hindi, sabi ng emperador, dapat nating tuparin ang ating pangako. Kaya't napagpasyahan na ang reformer ay dapat dinggin. Ang buong lungsod ay sabik na makita ang kahangahangang lalaking ito, at di nagtagal, napuno ng pulutong ng mga bisita ang kanyang tinutuluyan. Si Luther ay halos hindi gumaling mula sa kanyang karamdaman kamakailan, siya ay pagod mula sa paglalakbay, na inabot ng 2 buong linggo, kailangan niyang maghanda upang matugunan ang mahahalagang pangyayari sa kinabukasan, at kailangan niya ng tahimik at pahinga. Ngunit napakatindi ng pagnanais na makita siya kung kaya't nasiyahan lamang siya ng ilang oras na pahinga ng ang mga maharlika, mga kabalyero, mga pari, at mga mamamayan ay sabik na nagtipon sa kanya. Kabilang sa mga ito ang marami sa mga maharlika na buong tapang na humingi sa emperador ng reforma sa mga pang-aabuso ng simbahan at sabi ni Luther, lahat ay napalaya ng aking ebanghelyo. Ang mga kaaway, gayon din ang mga kaibigan, ay dumating upang tingnan ang walang takot na monghe, ngunit tinanggap niya sila ng may hindi natitinag na katahimikan, tumutugon sa lahat ng may dignidad at karunungan. Ang kanyang tindig ay matatag at matapang. Ang kanyang mapotla, manipis na mukha, na may bakas ng hirap at karamdaman, ay may mabait at masayang ekspresyon. Ang kataimtayman at malalim na kataimtayman ng kanyang mga salita ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan na kahit ang kanyang mga kaaway ay hindi lubos na makayanan. Parehong mga kaibigan at mga kalaban ay napuno ng pagtataka. Ang ilan ay kumbinsido na isang banal na impluwensya ang dumalo sa kanya, ang iba ay nagpahayag, tulad ng ginawa ng mga pariso tungkol kay Kristo, siya ay may dyablo. Nang sumunod na araw ay tinawag si Luther upang dumalo sa diet. Ang isang opisyal ng imperial ay hinirang upang ihatid siya sa bulwagan ng madla, gayon may nahihirapan siyang narating ang lugar. Ang bawat daan ay puno ng mga manunood na sabik na tumingin sa monghe na ng ahas na labanan ang awtoridad ng papa. Nang siya ay papasok na sa harapan ng kanyang mga hukom, isang matandang general, ang bayani ng maraming mga labanan, ay magiliw na nagsabi sa kanya, "Kaawa-awang monghe,
kaawa-awang monghe, ikaw ngayon ay gagawa ng isang mas marangal na paninindigan kaysa sa akin o sa iba pang mga kapitan, kailanman ginawa sa pinakamadugong ng ating mga laban. Ngunit kung ang iyong usapin ay makatarungan, at ikaw ay nakatitiyak dito, sumulong ka sa pangalan ng Diyos, at huwag matakot. Sa anuman, hindi ka pababayaan ng Diyos. Sa katagalan ay tumayo si Luther sa harap ng konseho. Inokupahan ng emperador ang trono. Napapaligiran siya ng mga pinakatanyag na personahe sa imperyo. Walang sinumang tao ang nagpakita sa harapan ng isang mas kahangahangang pagtitipon kaysa doon na sasagutin ni Martin Luther para sa kanyang pananampalataya. Ang pagpapakitang ito ay mismong isang hudyat ng tagumpay laban sa kapapahan. Hinatulan ng Papa ang lalaki, at siya ay nakatayo ngayon sa harap ng isang tribunal na, sa pamamagitan ng mismong pagkilos na ito, ay naglagay ng sarili sa itaas ng Papa. Inilagay siya ng Papa sa ilalim ng isang pagbabawal, at pinutol siya sa buong lipunan ng tao, at gayon pa man siya ay ipinatawag sa magalang na wika, at tinanggap sa harap ng pinakamahusay na pagpupulong sa mundo. Hinatulan siya ng Papa sa walang hanggang katahimikan, at siya ay magsasalita na ngayon sa harap ng libu-libong matulungin na mga tagapakinig na nagsama-sama mula sa pinakamalayong bahagi ng sangkakristyanuhan. Isang napakalaking revolusyon ang naidulot ng pagiging instrumento ni Luther. Ang Roma ay bumababa na mula sa kanyang trono, at ang tinig ng isang monghe ang nagdulot ng kahihiyang ito. Sa harapan ng makapangyarihan at may titulong kapulungang iyon, ang hamak na reformador ay tila nabigla at napahiya. Marami sa mga prinsipe na nagmasid sa kanyang damdamin ay lumapit sa kanya, at ang isa sa kanila ay bamulong, huwag kang matakot sa mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Ang isa pa ay nagsabi, kapag kayo ay dinala sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa akin, ito ay ibibigay sa inyo, sa pamamagitan ng espiritu ng inyong ama, kung ano ang inyong sasabihin. Kaya ang mga salita ni Kristo ay dinala ng mga dakilang tao ng mundo upang palakasin ang kanyang lingkod sa oras ng pagsubok. Si Luther ay dinala sa isang posisyon ng direkta sa harap ng trono ng emperador. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa masikip na pagtitipon. Pagkatapos ay bumangon ang isang opisyal ng imperyo at itinuro ang isang kalipunan ng mga sinulat ni Luther, ay hiniling na sagutin ng reformador ang dalawang tanong, kung kinikilala niya ang mga ito bilang kanya, at kung iminungkahi niyang bawiin ang mga opinyon na isinulong niya doon. Ang mga pamagat ng mga aklat ay nabasa na, sinagot ni Luther na sa unang tanong, kinikilala niya na ang mga aklat ay sa kanya. Tungkol sa pangalawa, sabi niya, na nakikita na ito ay isang tanong na may kinalaman sa pananampalataya at kaligtasan ng mga kaluluwa, at kung saan ang salita ng Diyos, ang pinakadakila at pinakamahalagang kayamanan sa langit o lupa, ay nasasangkot. Ako dapat kumilos ng walang pag-iingat kung sisigat ako ng walang pagmuni-muni. Maaari kong patunayan na mas mababa kaysa sa hinihingi ng mga pangyayari, o higit pa sa hinihingi ng katotohanan, at sa gayon ay magkasala laban sa kasabihang ito ni Kristo, ang sinumang magtato sa akin sa harap ng mga tao, ay itatatwa ko rin siya sa harapan ng aking ama na nasa langit. 33. Dahil dito'y nakikiusap ako sa iyong imperial na kamahalan, ng buong pagpapakumbaba, nabigyan ako ng panahon, upang ako ay makasagot ng hindi nakasasakit sa salita ng Diyos. Sa paggawa ng kahilingang ito, kumilos si Luther ng matalino. Ang kanyang kurso ay nakakumbinsi sa kapulungan na hindi siya kumilos mula sa pagsinta o simbuyo ng damdamin. Ang gayong kalmado at pag-uutos sa sarili, na hindi inaasahan sa isang taong nagpakita ng kanyang sarili na matapang at walang kompromiso, ay nagdagdag sa kanyang kapangyarihan, at nagbigay daan sa kanya pagkatapos na sumagot ng may pag-iingat, pagpapasya, karunungan, at dignidad na ikinagulat at nabigo sa kanyang mga kalaban, at sinaway ang kanilang kabastusan, at pagmamalaki. Kinabukasan ay lilito siya upang ibigay ang kanyang huling sagot. Sa loob ng ilang sandali ay lumubog ang kanyang puso habang pinag-iisipan niya ang mga puwersang pinagsama laban sa katotohanan. Ang kanyang pananampalataya ay nanghina, ang takot at panginginig ay dumating sa kanya, at ang pangangilabot ay nanag sa kanya. Ang mga panganib ay dumami sa harap niya, ang kanyang mga kaaway ay tila magtatagumpay, at ang mga kapangyarihan ng kadiliman ay mananaig. Nagtipon ang mga ulap sa paligid niya at tila inihiwalay siya sa Diyos. Inasam niya ang katiyakan na sasamahan siya ng Panginoon ng mga hukbo.
Sa dalamhati ng espiritu ay ibinagsak niya ang kanyang mukha sa lupa at ibinuhos ang mga bagbag, nakakadurog pusong mga iyak, na walang sinuman kundi ang Diyos ang lubos na makakaunawa. O Diyos na makapangyarihan sa lahat at walang hanggang Diyos, ang pakiusap niya, gaano kakilakilabot ang sanlibutang ito. Masdan, ibinubuko nito ang bibig upang lumunin ako, at kakaunti ang tiwala ko sa iyo. Kung sa lakas lamang ng mundong ito kailangan kong magtiwala, tapos na ang lahat. Huling oras ko, ay dumating na, ang paghatol sa akin ay naipahayag na. O Diyos, tulungan mo ako laban sa lahat ng karunungan ng mundo. Gawin mo ito, ikaw lamang, sapagkat ito ay hindi aking gawain, ngunit sa iyo. Wala akong gagawin dito, walang dapat ipaglaban sa mga dakila sa mundo. Ngunit ang layunin ay iyo. At ito ay isang matuwid at walang hanggang layunin. O Panginoon, tulungan mo ako. Tapat at di nababagong Diyos, sa sinumang tao ay hindi ako nagtitiwala. Ang lahat ng sa tao ay hindi tiyak, lahat ng nagmumula sa tao ay mabibigo. Piniling mo ako para sa gawaing ito. Tumayo sa aking tabi, alang-alang sa inyong pinakamamahal na si Hesukristo, na siyang aking depensa, aking kalasag, at aking matibay na tore. Pinahintulutan ng isang matalinong Providence si Luther na matanto ang kanyang panganib, upang hindi siya magtiwala sa kanyang sariling lakas at magmadali ng may pagmamataas sa panganib. Ngunit hindi ang takot sa personal na pagdurusa, ang takot sa pagpapahirap o kamatayan, na tila kaagad na nalalapit, ang nagpadaig sa kanya ng takot nito. Dumating siya sa krisis, at naramdaman niya ang kanyang kakulangan upang matugunan ito. Sa pamamagitan ng kanyang kahinaan ang dahilan ng katotohanan ay maaaring magdusa ng pagkawala. Hindi para sa kanyang sariling kaligtasan, kundi para sa tagumpay ng Ebanghelyo ay nakipagbuno siya sa Diyos. Tulad ng Israel, sa gabing iyon na pakikibaka sa tabi ng malungkot na batis, ay ang dalamhati at labanan ng kanyang kaluluwa. Tulad ng Israel, na nagsya kasama ng Diyos. Sa kanyang lubos na kawalan ng kakayahan ang kanyang pananampalataya ay itinuli kay Kristo, ang makapangyarihang tagapagligtas. Pinalakas siya ng katiyakan na hindi siya mag-isa na haharap sa konseho. Bumalik ang kapayapaan sa kanyang kaluluwa, at nagalak siya na pinahintulutan siyang itaas ang salita ng Diyos sa harap ng mga pinuno ng mga bansa. Sa kanyang isip ay nanatili sa Diyos, si Luther ay naghanda para sa pakikibaka sa harap niya. Pinag-isipan niya ang plano ng kanyang sagot, sinuri ang mga sipi sa sarili niyang mga sulat, at kumuha mula sa banal na kasulatan ng angkop na mga patunay upang mapanatili ang kanyang mga posisyon. Pagkatapos, ipinatong ang kanyang kaliwang kamay sa sagradong tomo, na nakabukas sa kanyang harapan, itinaas niya ang kanyang kanang kamay sa langit at nangakong, manatiling tapat sa Ebanghelyo, at malayang ipagtatapat ang kanyang pananampalataya, kahit natatakan niya ang kanyang patuto ng kanyang dugo. Nang muli siyang ihatid sa presensya ng Diet, ang kanyang mukha ay walang bakas ng takot o kahihiyan. Kalmado at mapayapa, ngunit napakagandang matapang at marangal, tumayo siya bilang saksi ng Diyos sa mga dakila sa mundo. Hiniling ngayon ng opisyal ng imperial ang kanyang desisyon kung nais niyang bawiin ang kanyang mga doktrina. Ginawa ni Luther ang kanyang sagot sa mahinahon at mapagpakumbabang tono, nang walang karahasan o pagsinta. Ang kanyang kilos ay diffident at magalang, ngunit nagpakita siya ng pagtitiwala at kagalakan na ikinagulat ng kapulungan. Pinakatahimik na emperador, tanyag na mga prinsipe, magiliw na mga Panginoon, sabi ni Luther, ako ay humaharap sa iyo sa araw na ito, alinsunod sa utos na ibinigay sa akin kahapon, at sa awa ng Diyos ay hinihikayat ko ang iyong kamahalan at ang iyong mga dakilang kamahalan na makinig ng may kagandahang loob sa pagtatanggol, sa isang kadahilanan na tinitiyak kong makatarungan at totoo. Kung, sa pamamagitan ng kamangmangan, dapat kong labagin ang mga paggamit at karapat-dapat ng mga hukuman, isinasamo ko sa iyo na patawarin mo ako, sapagkat hindi ako lumaki sa mga palasyo ng mga hari, kundi sa pag-iisa sa isang kumbento. Pagkatapos, sa pagpapatuloy sa tanong, sinabi niya na ang kanyang naipublish na mga gawa ay hindi lahat ng parehong karakter. Sa ilan ay pinakitunguhan niya ang pananampalataya at mabubuting gawa, at maging ang kanyang mga kaaway ay nagpahayag ng mga ito hindi lamang hindi nakakapinsala ngunit kumikita. Ang bawiin ng mga ito ay pagkondena sa mga katotohanang inamin ng lahat ng partido. Ang ikalawang uri ay binubuo ng mga sulatin na naglalantad sa mga katiwalian at pang-aabuso ng Papa.
Ang pagpapawalang bisa sa mga gawaing ito ay magpapalakas sa paniniil ng Roma at magbubukas ng mas malawak na pinto sa marami at malalaking kawalang galang. Sa ikatlong klase ng kanyang mga aklat ay inatake niya ang mga individual na nagtanggol sa mga umiiral na kasamaan. Tungkol sa mga ito ay malaya niyang ipinagtapat na siya ay naging mas marahas kaysa sa nagiging. Hindi niya inangkin na malaya siya sa kasalanan, ngunit kahit na ang mga aklat na ito ay hindi niya maaaring bawiin, dahil ang gayong landas ay magpapalakas ng loob sa mga kaaway ng katotohanan, at pagkatapos ay kukuha sila ng pagkakataon upang durugan ang bayan ng Diyos ng may higit pang kalupitan. Gayunman ako ay isang tao lamang, at hindi Diyos, patuloy niya, sa makatuwid ay ipagtatanggol ko ang aking sarili gaya ng ginawa ni Kristo, kung ako ay nagsalita ng masama, sumaksi sa kasamaan. Sa awa ng Diyos, pinamumunuan kita, pinakamatahimik na emperador, at ikaw, pinakatanyag na mga prinsipe, at lahat, mga tao sa bawat antas, upang patunayan mula sa mga isinulat ng mga propeta at mga apostol na ako ay nagkamali. Sa sandaling makumbinsi ako nito, babawiin ko ang bawat pagkakamali, at ako ang unang hahawak sa aking mga aklat at itatapon ang mga ito sa apoy. Ang kasasabi ko lang ay malinaw na nagpapakita, umaasa ako, na maingat kong natimbang at isinaalang-alang ang mga panganib na inilalantad ko sa aking sarili. Ngunit malayo sa pagkabalisa, ako ay nagagalak na makita na ang ebanghelyo ay ngayon, tulad noong unang panahon, isang sanhi ng kaguluhan at hindi pagkakaunawaan. Ito ang katangian, ito ang tadhana, ng salita ng Diyos. Hindi ako naparito upang magpadala ng kapayapaan sa lupa, kundi isang tibak, sabi ni Jesu Kristo. Ang Diyos ay kahanga-hanga at kakilakilabot sa kanyang mga payo, mag-ingat na baka, sa pamamagitan ng pag-aakalang pawiin ang mga di pagkakasundo, ay pag-uusigin ninyo ang banal na salita ng Diyos, at bumagsak sa inyong sarili ang isang nakatatakot na delubyo ng hindi malulutas na mga panganib, ng kasalukuyang mga sakuna, at walang hanggang pagkawasak. Maaari akong sumipi ng maraming halimbawa mula sa mga orakulo ng Diyos. Masasabi ko ang tungkol sa mga faraon, ang mga hari ng Babilonya, at yaong mga taga-Israel, na ang mga paggawa ay hindi kailanman naging mas mabisa sa kanilang sariling pagkawasak kaysa noong hinanggad nila sa pamamagitan ng mga payo, sa lahat ng hitsura na pinakamatalino, upang palakasin ang kanilang kapangyarihan. Inalas ng Diyos ang mga bundok, at hindi nila ito nalalaman. Si Luther ay nagsalita sa Aleman, hiniling sa kanya na ulitin ang parehong mga salita sa Latin. Kahit napagod sa nakaraang pagsisikap, sumunod siya, at muling binigkas ang kanyang talumpati, na may parehong kailanawan at lakas tulad ng sa una. Ang probidensya ng Diyos ay nakadirekta sa bagay na ito. Ang isipan ng marami sa mga prinsipe ay nabulag ng kamalian at pamahiin na sa unang paghahatid ay hindi nila nakita ang puwersa ng pangangatuwiran ni Luther, ngunit ang pag-uulit ay nagbigay daan sa kanila na malinaw na maunawaan. Ang mga puntong ipinakita, yaong mga matigas ang ulo na ipinikit ang kanilang mga mata sa liwanag, at ipinasya na huwag makumbinsi sa katotohanan, ay nagalit sa kapangyarihan ng mga salita ni Luther. Nang huminto siya sa pagsasalita, galit na sinabi ng tagapagsalita ng Diet, hindi mo sinagot ang tanong na ibinibigay sa iyo. Kinakailangan mong magbigay ng malinaw at tumpak na sagot. Babawiin mo ba, o hindi? Sumagot ang reformador, dahil ang iyong pinakamatahimik na kamahalan at ang iyong matataas na kapangyarihan ay humihingi sa akin ng isang malinaw, simple, at tiyak na sagot, bibigyan kita ng isa, at ito ay ito, hindi ko maaaring isuko ang aking pananampalataya sa papa o sa mga konseho, dahil malinaw na ang araw na madalas silang magkamali at magkasalungatan. Kung gayon, maliban kung ako ay nakumbinsi sa pamamagitan ng patuto ng banal na kasulatan o sa pamamagitan ng pinakamalinaw na pangangatwiran, maliban kung ako ay mahikayat sa pamamagitan ng mga sipi na aking sinipi, at maliban kung ibibigay nila ang aking budi na nakagapos ng salita ng Diyos, hindi ko magagawa at hindi ko babawiin, sapagkat hindi ligtas para sa isang Kristiyano na magsalita laban sa kanyang budi. Dito ako nakatayo, wala na akong magagawa, tulungan nawa ako ng Diyos. Amen. Kaya tumayo ang matuwid na taong ito sa tiyak na pundasyon ng salita ng Diyos. Ang liwanag ng langit ay nagliwanag sa kanyang mukha. Ang kanyang kadakilaan at kadalisayan ng pagkatao, ang kanyang kapayapaan at kagalakan ng puso, ay nahayag sa lahat habang siya ay nagpatotoo laban sa kapangyarihan ng kamalian at sumaksi sa kahijitan ng pananampalatayang iyon na dumadaig sa mundo.
Ang buong kapulungan ay pansamantalang natahimik sa pagkamangha. Sa kanyang unang sagot ay nagsalita si Luther sa mahinang tono, na may paggalang, halos mapagpakumbaba. Itinuring ito ng mga Romanista bilang katibayan na ang kanyang katapangan ay nagsisimula ng mabaigo. Itinuring nila ang kahilingan para sa pagkaantala bilang pasimula lamang sa kanyang pagbawi. Si Charles mismo, na binanggit, kalahating mapanghamak, ang suot na frame ng monghe, ang kanyang simpleng kasuotan, at ang pagiging simple ng kanyang talumpati, ay nagsabi, ang monghe na ito ay hindi kailanman gagawing erehe sa akin. Ang lakas ng loob at katatagan na ipinakita niya ngayon, gayon din ang kapangyarihan at kailanawan ng kanyang pangangatwiran, ay napuno ng pagtataka sa lahat ng partido. Ang emperador, na naantig sa paghanga, ay bumulalas. Ang monghe na ito ay nagsasalita ng may matapang na puso at hindi natitinag na tapang. Marami sa mga prinsipe ng Aleman ay tumingin ng may pagmamalaki at kagalakan sa kinatawan ng kanilang bansa. Ang mga partisan ng Roma ay naging masama, ang kanilang layunin ay lumitaw sa isang hindi kanais-nais na liwanag. Sinikap nilang mapanatili ang kanilang kapangyarihan, hindi sa pamamagitan ng pag-apila sa kasulatan, kundi sa pamamagitan ng pagbabanta, ang walang saysay na argumento ng Roma. Sinabi ng tagapagsalita ng Jetta, kung hindi mo babawiin, ang emperador at ang mga estado ng imperyo ay magsasangguni kung anong landas ang dapat gawin laban sa isang hindi nababagong erehe. Ang kaibigan ni Luther, na may malaking kagalakan ay nakinig sa kanyang marangal na pagtatanggol, ay nanginig sa mga salitang ito, ngunit ang doktor mismo ay mahinahong nagsabi, naway maging katulong ko ang Diyos, sapagkat wala akong mababawi. Inutusan siyang umalis sa diet habang ang mga prinsipe ay nagsanggunian ng sama-sama. Nadama na isang malaking krisis ang dumating. Ang patuloy na pagtanggi ni Luther na magpasakop ay maaaring makaapekto sa kasaysayan ng simbahan sa loob ng maraming panahon. Napagpasyahan na bigyan siya ng isa pang pagkakataon para bawiin. Sa huling pagkakataon ay dinala siya sa kapulungan. Muli ang tanong, kung tatalikuran niya ang kanyang mga doktrina. Wala na akong ibang maisasagot, sabi niya, maliban sa nagawa ko na. Maliwanag na hindi siya mahikayat, sa pamamagitan man ng mga pangako o pagbabanta, na sumuko sa utos ng Roma. Ang mga pinuno ng Papa ay nalungkot na ang kanilang kapangyarihan, na naging sanhi ng panginginig ng mga hari at mga maharlika, ay dapat na hinahamak ng isang abang monghe, hinangad nilang ipadama sa kanya ang kanilang galit sa pamamagitan ng pagpapahirap sa kanyang buhay. Ngunit si Luther, na nauunawaan ang kanyang panganib, ay nakipag-usap sa lahat ng may dignidad at kalmado na Kristiyano. Ang kanyang mga salita ay malaya sa pagmamataas, pagsinta, at maling representasyon. Nawala sa kanyang paningin ang kanyang sarili, at ang mga dakilang tao na nakapaligid sa kanya, at nadama lamang na siya ay nasa presensya ng isang walang katapusan na nakahihigit sa mga papa, prelates, hari, at emperador. Si Kristo ay nagsalita sa pamamagitan ng patuto ni Luther na may kapangyarihan at kadakilaan na sa panahong iyon ay nagbigay inspirasyon sa kapwa-kaibigan at kalaban na may sindik at pagtataka. Ang Espiritu ng Diyos ay naruroon sa konsehong iyon, na tumatak sa puso ng mga pinuno ng imperyo. Ilan sa mga prinsipe ay buong tapang na kinilala ang katarungan ng layunin ni Luther. Marami ang naniwala sa katotohanan, ngunit sa ilan ang mga impresyon na natanggap ay hindi nagtatagal. May isa pang uri na sa panahong iyon ay hindi nagpahayag ng kanilang mga paniniwala, ngunit na, sa kanilang pagsasaliksik sa kasulatan para sa kanilang sarili, sa hinaharap ay naging walang takot na mga taga-suporta ng reformasyon. Ang elektor na si Frederick ay nananabik na umasa sa pagharap ni Luther sa harap ng Jetta, at may malalim na damdamin na pinakinggan niya ang kanyang talumpati. Sa kagalakan at pagmamalaki ay nasaksihan niya ang katapangan, katatagan, at pag-aari ng sarili ng doktor, at determinadong tumayo ng mas matatag sa kanyang pagtatanggol. Inihambing niya ang mga partido sa paligsahan, at nakita niya na ang karunungan ng mga papa, mga hari, at mga prelate ay dinala sa wala sa pamamagitan ng kapangyarihan ng katotohanan. Ang kapapahan ay nagpatuloy ng pagkatalo na mararamdaman sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng panahon. Habang naunawaan ng kautusan ang epektong dulot ng pananalita ni Luther, siya ay nangamba, na hindi kailanman bago, para sa katiwasayan ng kapangyarihang Romano, at ipinasya niyang gamitin ang lahat ng paraan sa kanyang utos upang maisakatuparan ang pagpapabagsak ng reformador.
Sa lahat ng mahusay na pagsasalita at diplomatikong kasanayan na kung saan siya ay lubos na nakikilala, kanyang kinakatawan sa kabataang emperador ang kahangalan at panganib ng pagsasakripisyo, sa layunin ng isang hindi gaanong monghe, ang pagkakaibigan at suporta ng makapangyarihang sinang Roma. Walang epekto ang kanyang mga salita. Sa araw kasunod ng sagot ni Luther, si Charles ay nagdulot ng isang mensahe na iharap sa Jetta, na nagpapahayag ng kanyang determinasyon na isagawa ang patakaran ng kanyang mga hinalinhan na panatilihin at protektahan ang relihiyong Katoliko. Dahil si Luther ay tumanggi na talikuran ang kanyang mga pagkakamali, ang pinakamalakas na hakbang ay dapat gawin laban sa kanya at sa mga maling pananampalataya na kanyang itinuro. Isang monghe, na naligaw ng sarili niyang kamangmangan, ay bumangon laban sa pananampalataya ng sangkakristyanuhan. Upang manatili sa gayong kawalang galang, iaalay ko ang aking mga kaharian, aking mga kayamanan, aking mga kaibigan, aking katawan, aking dugo, aking kaluluwa, at aking buhay. Malapit ko nang paalisin si Augustine Luther, na nagbabawal sa kanya na magdulot ng pinakamaliit na kaguluhan sa mga tao, ako ay magpapatuloy laban sa kanya at sa kanyang mga tagasunod bilang mga masasamang erehe, sa pamamagitan ng pagtitiwalag, sa pamamagitan ng pagbabawal, at sa lahat ng paraan na kinakalkala upang sirain sila. Nananawagan ako sa mga miyembro ng Estado na kumilos tulad ng tapat na mga Kristiyano. Gayunpaman, ipinahayag ng emperador na ang ligtas na pag-uugali ni Luther ay dapat igalang, at na bago magsimula ang mga paglilitis laban sa kanya, dapat siyang pahintulutang makarating sa kanyang tahanan ng ligtas. Dalawang magkasalungat na opinyon ang hinikayat ngayon ng mga miyembro ng Diet. Ang mga emisaryo at mga kinatawan ng Papa ay muling humiling na ang ligtas na pag-uugali ng reformador ay dapat na baliwalain. Ang Rhine, sabi nila, ay dapat tumanggap ng kanyang mga abo, gaya ng pagtanggap nito kay John Huss isang siglo na ang nakararaan. Ngunit ang mga prinsipe ng Alemanya, bagamat sila ay mga papista at nangako na mga kaaway ni Luther, ay nagprotesta laban sa gayong paglabag sa pampublikong pananampalataya, bilang isang mantsa sa karangalan ng bansa. Itinuro nila ang mga kapahamakan na kasunod ng pagkamatay ni Huss, at ipinahayag na hindi sila nang ahas na tumawag sa Alemanya, at sa ulo ng kanilang kabataang emperador, ng pag-uulit ng mga kakilakilabot na kasamaang iyon. Si Charles mismo, bilang sagot sa batayang panukala, ay nagsabi, bagaman ang karangalan at pananampalataya ay dapat na itapon sa buong mundo, dapat silang makahanap ng kanlungan sa mga puso ng mga prinsipe. Lalo pa siyang hinimok ng pinakamapait na mga kaaway ng Papa ni Luther na harapin ang reformador gaya ng pakikitungo ni Sigismund kay Huss, iwanan siya sa awan ng simbahan, ngunit sa pag-alaala sa eksena ng si Huss sa pampublikong pagpupulong ay itinuro ang kanyang mga tanikala at ipinaalaala sa monarko ang kanyang mahirap na pananampalataya. Ipinahayag ni Charles V, hindi ko dapat ibig na mamula tulad ni Sigismund, ngunit sadyang tinanggihan ni Charles ang mga katotohanang ipinakita ni Luther. Matatag akong determinado na tularan ang halimbawa ng aking mga ninuno, ang isinulat ng monarko. Siya ay nagpasya na hindi siya aalis sa landas ng kaugalian, kahit na lumakad sa mga daan ng katotohanan at katwiran. Dahil ginawa ng kanyang mga ama, itataguyod niya ang kapapahan, kasama ang lahat ng kalupitan at katiwalian nito. Kaya kinuha niya ang kanyang posisyon, tinatanggihan na tumanggap ng anumang liwanag ng maaga sa kung ano ang natanggap ng kanyang mga ama, o upang gampanan ang anumang tungkulin na hindi nila ginampanan. Marami sa kasalukuyang panahon kaya kumikapit sa mga kaugalian at tradisyon ng kanilang mga ama. Kapag ang Panginoon ay nagpadala sa kanila ng karagdagang liwanag, tumanggi silang tanggapin ito, dahil, nang hindi ipinagkaloob sa kanilang mga ama, hindi nila ito tinanggap. Hindi tayo inilagay sa kinaroroonan ng ating mga ama, dahil dito ang ating mga tungkulin at responsibilidad ay hindi katulad ng sa kanila. Hindi tayo sasagutin ng Diyos sa pagtingin sa halimbawa ng ating mga ama upang matukoy ang ating tungkulin sa halip na saliksikin ang salita ng katotohanan para sa ating sarili. Ang ating responsibilidad ay mas malaki kaysa sa ating mga ninuno. Pananagutan natin ang liwanag na kanilang natanggap, at ipinasa bilang pamana para sa atin, at mananagot din tayo sa karagdagang liwanag na ngayon ay sumisikat sa atin mula sa salita ng Diyos. Sinabi ni Kristo tungkol sa mga hindi sumasampalataya na mga Hudyo, kung hindi ako naparito at nakipag-usap sa kanila, hindi sana sila nagkakasala, ngunit ngayon ay wala silang balabal sa kanilang kasalanan.
Juan Kapitulo 15 versikulo 22. Ang parehong banal na kapangyarihan ay nagsalita sa pamamagitan ni Luther sa emperador at mga prinsipe ng Alemanya. At habang ang liwanag ay sumikat mula sa salita ng Diyos, ang kanyang espiritu ay nagsumamo sa huling pagkakataon sa marami sa kapulungang iyon. Habang pinahintulutan ni Pilato, ilang siglo na ang nakalilipas, ang pagmamataas at kasikatan na isara ang kanyang puso laban sa manunubos ng mundo, gaya ng sinabi ng nanginginig na Felix sa mensahero ng katotohanan, "Humayo ka sa iyong lakad sa panahong ito, kapag mayroon akong maginhawang panahon, tatawagan kita," gaya ng pag-amin ng mapagmataas na si Agrippa, "Halos hinihikayat mo akong maging Kristiyano," Mga Gawa Kapitulo 24 versikulo 25, Mga Gawa Kapitulo 26 versikulo 28, ngunit tumalikod sa mensaheng ipinadala ng langit, gayon din si Charles V, na nagpapaubaya sa mga dikta ng makamundong pagmamataas, at patakaran, nagpasya na tanggihan ang liwanag ng katotohanan. Ang mga alingaw-ngaw ng mga disenyo laban kay Luther ay malawak na kumalat, na nagdulot ng malaking kaguluhan sa buong lungsod. Ang reformer ay nagkaroon ng maraming kaibigan, na, batid ang taksil na kalupitan ng Roma sa lahat ng nangahas na ilantad ang kanyang mga katiwalian, ay nagpasya na hindi siya dapat isakripisyo. Daan-daang maharlika ang nangako sa kanilang sarili na protektahan siya. Hindi kakaunti ang hayagang tinuligsa ang maharlikang mensahe ng pagpapatunay ng mahinang pagpapasakop sa kapangyarihang nagkukontrol ng Roma. Sa mga tarangkahan ng mga bahay at sa mga pampublikong lugar, ang mga placard ay nakapastil, ang ilan ay tumutuligsa at ang iba ay nagpapanatili kay Luther. Sa isa sa mga ito ay nakasulat lamang ang mahahalagang salita ng matalinong tao, "Sa aba mo, o lupain, kapag ang iyong hari ay bata pa." Ecclesiastes 16 minuto pasado alas 10. Ang tanyag na sigasig sa pabor ni Luther sa buong Alemanya ay nakumbinsi kapwa ang emperador at ang Diet na anumang kawalang katarungang ipinakita sa kanya ay magsasapanganib sa kapayapaan ng imperyo at maging sa katatagan ng trono. Si Frederick ng Saxony ay nagpanatili ng isang pinag-aralan na reserba, maingat na itinago ang kanyang tunay na damdamin sa reformer, habang sa parehong oras ay binantayan niya siya ng walang kapagurang pagbabantay, binabantayan ang lahat ng kanyang mga galaw at ang lahat ng kanyang mga kaaway. Ngunit marami ang hindi nagtangkang itago ang kanilang pakikiramay kay Luther. Siya ay binisita ng mga prinsipe, mga bilang, mga baron, at iba pang mga taong may pagkakaiba, kapwa laiko at eklesyastiko. Ang maliit na silid ng doktor, ang isinulat ni Spalatin, ay hindi maaaring maglaman ng lahat ng mga bisita na nagpakita ng kanilang sarili. Tinitigan siya ng mga tao na parang higit pa sa tao. Kahit ang mga walang pananampalataya sa kanyang mga doktrina ay hindi maaaring humanga sa matayog na katapatan na nagbunsod sa kanya sa matapang na kamatayan sa halip na labagin ang kanyang budi. Ang marubdob na pagsisikap ay ginawa upang makuha ang pahintulot ni Luther sa isang pakikipagkasundo sa Roma. Ipinakita sa kanya ng mga maharlika at prinsipe na kung siya ay magpupursige sa pagtatatag ng sarili niyang paghatol laban sa simbahan at sa mga konseho ay malapit na siyang itapon mula sa imperyo at hindi magkakaroon ng pagtatanggol. Sa panawagang ito ay sinagot ni Luther, ang Ebanghelyo ni Kristo ay hindi may pangangaral ng walang pagkakasala. Kung gayon bakit ang takot o pangamba sa panganib ay maghihiwalay sa akin sa Panginoon, at sa banal na salita na tanging katotohanan? Hindi, mas gugustuhin kong ibigay ang aking katawan, ang aking dugo, at ang aking buhay. Muli siyang hinimok na magpasakop sa hatol ng emperador, at pagkatapos ay wala siyang dapat ikatakot. "Sumasang-ayon ako," sabi niya bilang tugon, "ng buong puso ko, na ang emperador, ang mga prinsipe, at maging ang pinakahamak na Kristiyano, ay dapat suriin at hatulan ang aking mga gawa, ngunit sa isang kondisyon, na kunin nila ang salita ng Diyos bilang kanilang pamantayan. Walang magawa ang mga lalaki kundi sundin ito. Huwag kang mag-alok ng karahasan sa aking budi, na nakatali at nakakadena ng banal na kasulatan." Sa isa pang apela, sinabi niya, "Pinapayag kong talikuran ang aking ligtas na pag-uugali. Inilalagay ko ang aking pagkatao at ang aking buhay sa mga kamay ng emperador, ngunit ang salita ng Diyos, hindi kailanman." Sinabi niya ang kanyang pagpayag na magpasakop sa desisyon ng isang pangkalahatang konseho, ngunit sa kondisyon lamang na ang konseho ay kailangang magpasya ayon sa kasulatan. Sa kung ano ang tungkol sa salita ng Diyos at sa pananampalataya, idinagdag niya,
bawat Kristiyano ay kasing husay ng isang hukom gaya ng Papa, bagaman sinusuportahan ng 1 milyong konseho, ay maaaring para sa kanya. Ang mga kaibigan at kalaban ay sa wakas ay kumbinsido na ang karagdagang pagsisikap para sa pagkakasundo ay magiging walang silbi. Kung ang reformer ay nagbigay ng 1 punto, si Satanas at ang kanyang mga hukbo ay makakamit sana ang tagumpay. Ngunit ang kanyang hindi natitinag na katatagan ay ang paraan ng pagpapalaya sa simbahan, at pagsisimula ng bago at mas mabuting panahon. Ang impluwensya ng isang taong ito, na nang-ahas na mag-isip at kumilos para sa kanyang sarili sa mga bagay na pangrelihiyon, ay makaapekto sa simbahan at sa mundo, hindi lamang sa kanyang sariling panahon, kundi sa lahat ng susunod na henerasyon. Ang kanyang katatagan at katapatan ay magpapalakas sa lahat, hanggang sa pagtatapos ng panahon, na dapat dumaan sa katulad na karanasan. Ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos ay tumayo sa itaas ng payo ng mga tao, sa itaas ng makapangyarihang kapangyarihan ni Satanas. Hindi nagtagal ay inutusan si Luther ng awtoridad ng emperador na umuwi, at alam niya na ang punawang ito ay mabilis na susundan ng kanyang paghatol. Ang mga nagbabantang ulap ay tumatakip sa kanyang landas, ngunit sa kanyang paglisan mula sa Worms, ang kanyang puso ay napuno ng kagalakan at papuri. Ang dyablo mismo, ang sabi niya, ang nagbabantay sa kuta ng Papa, ngunit si Kristo ay gumawa ng malawak na paglabag dito, at si Satanas ay napilitang aminin na ang Panginoon ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Pagkatapos ng kanyang pag-alis, na nagnanais pa rin na ang kanyang katatagan ay hindi mapagkamalang paghihimagsik, sumulat si Luther sa emperador. Ang Diyos, na siyang sumasaliksik ng mga puso, ay aking saksi, ang sabi niya, na ako ay lubos na nakahanda na sumunod sa iyong kamahalan, sa karangalan o sa kahihiyan, sa buhay o sa kamatayan, at walang exception maliban sa salita ng Diyos, kung saan nabubuhay ang tao. Sa lahat ng mga gawain sa kasalukuyang buhay na ito, ang aking katapatan ay hindi matitinag, sapagkat dito ang pagkawala o pagkamit ay walang kabuluhan sa kaligtasan. Ngunit kapag walang hanggang interes ang pag-uusapan, hindi nais ng Diyos na ang tao ay magpasakop sa tao. Sapagkat ang gayong pagpapasakop sa espiritual na mga bagay ay isang tunay na pagsamba, at nararapat lamang na ibigay sa may lalang. Sa paglalakbay mula sa Worms, ang pagtanggap kay Luther ay higit na nakakapuri kaysa sa kanyang pagsulong doon. Malugod na tinanggap ng mga prinsipe ecclesiastics ang itiniwalag na monghe, at pinarangalan ng mga pinunong sibil ang taong tinuligsa ng emperador. Siya ay hinimok na mang-aral, at, sa kabila ng pagbabawal ng imperial, muli siyang pumasok sa pulpito. Hindi ko kailanman ipinangako sa aking sarili na itali ang salita ng Diyos, sabi niya, at hindi ko gagawin. Hindi pa siya matagal na wala sa Worms, nang ang mga papist ay nanag sa emperador na maglabas ng isang kautusan laban sa kanya. Sa utos na ito ay tinuligsa si Luther bilang, si Satanas mismo sa ilalim ng anyo ng isang tao at nakasuot ng sutana ng monghe. Iniutos na sa sandaling mag-expire ang kanyang ligtas na pag-uugali, gumawa ng mga hakbang upang ihinto ang kanyang trabaho. Ang lahat ng mga tao ay ipinagbabawal na kupkupon siya, bigyan siya ng pagkain o inumin, o sa pamamagitan ng salita o kilos, sa publiko o pribado, upang tulungan siya o abitin. Dapat siyang dakpin saan man siya naruroon, at ihahatid sa mga awtoridad. Ang kanyang mga tagasunod ay dapat ding mabilanggo at ang kanilang mga ari-arian ay kumpiskahin. Ang kanyang mga isinulat ay dapat sirain, at, sa wakas, lahat ng dapat maglakas loob na kumilos laban sa utos na ito ay kasama sa paghatol nito. Ang Elector ng Saxony at ang mga prinsipe na pinakamagiliw kay Luther ay umalis sa Worms sa lalong madaling panahon pagkatapos ng kanyang pag-alis, at ang utos ng emperador ay tumanggap ng sanksyon ng Diet. Ngayon ang mga Romanista ay nagagalak. Isinaalang-alang nila ang kapalaran ng reformasyon na selyado. Naglaan ang Diyos ng paraan ng pagtakas para sa kanyang lingkod sa oras na ito ng panganib. Isang mapagmatsyag na mata ang sumunod sa mga galaw ni Luther, at ang isang tunay at marangal na puso ay nagpasya sa kanyang pagliligtas. Malinaw na ang Roma ay masisiyahan sa anumang bagay sa kanyang kamatayan, sa pamamagitan lamang ng pagtatago ay may iligtas siya mula sa mga panga ng leon. Binigyan ng Diyos ng karunungan si Frederick ng Saxony upang gumawa ng plano para sa pangangalaga ng reformador. Sa pagtutulungan ng mga tunay na kaibigan ay naisakatuparan ang layunin ng Elector,
At mabisang naitago si Luther sa mga kaibigan at kaaway. Sa kanyang paglalakbay pauwi siya ay kinuha, nahiwalay sa kanyang mga tagapag-alaga, at nagmamadaling dinala sa kagubatan patungo sa kastilyo ng Wartburg, isang nakabukod na kuta sa bundok. Parehong ang kanyang pag-agaw at ang kanyang pagtatago ay nasasangkot sa misteryo na kahit si Frederick mismo sa mahabang panahon ay hindi alam kung saan siya dinala. Ang kamangmanga na ito ay hindi walang disenyo, hanggat walang alam ang naghahalal sa kinaroroonan ni Luther, wala siyang maihahayag. Nasiyahan siya sa kanyang sarili na ang reformer ay ligtas, at sa kaalamang ito siya ay nasisiyahan. Lumipas ang tagsibol, tag-araw, at taglagas, at dumating ang taglamig, at nanatili pa ring bilanggo si Luther. Si Aleander at ang kanyang mga partisan ay nagalak habang ang liwanag ng ebanghelyo ay tila papatayin. Ngunit sa halip na ito, pinupuno ng reformador ang kanyang lampara mula sa kamalig ng katotohanan, at ang liwanag nito ay sumisikat ng may mas maliwanag na ningning. Sa magiliw na seguridad ng Wartburg, si Luther ay pansamantalang natuwa sa kanyang paglaya mula sa init at kaguluhan ng labanan. Ngunit hindi siya matagal na nakahanap ng kasiyahan sa tahimik at pahinga. Sanay sa isang buhay ng aktibidad at mahigpit na salungatan, maaari siyang magtiis na manatiling hindi aktibo. Sa mga araw na iyon nag-iisa ang kalagayan ng simbahan ay bumangon sa harap niya, at siya ay umiyak sa kawalan ng pag-asa. Sayang, walang sinuman sa huling araw na ito ng kanyang galit, na tumayong parang pader sa harap ng Panginoon, at iligtas ang Israel. Muli, bumalik sa kanyang sarili ang kanyang pag-iisip, at natakot siyang makasuhan ng duwag sa pag-alis sa paligsahan. Pagkatapos ay siniraan niya ang kanyang sarili dahil sa kanyang katamaran at pagpapakasaya sa sarili. Ngunit sa parehong oras ay araw-araw siyang nakakamit ng higit sa tila posible para sa isang tao. Ang kanyang panulat ay hindi kailanman idle. Habang ang kanyang mga kaaway ay nambobola sa kanilang sarili na siya ay pinatahimik, sila ay namangha at nalilito sa nakikitang patunay na siya ay aktibo pa rin. Ang isang pulutong ng mga tract, na inilabas mula sa kanyang panulat, ay kumalat sa buong Alemanya. Nagsagawa rin siya ng pinakamahalagang serbisyo para sa kanyang mga kababayan sa pamamagitan ng pagsasali ng bagong tipan sa wikang Aleman. Mula sa kanyang mabatong patmos ay nagpatuloy siya sa halos isang buong taon upang ipahayag ang ebanghelyo at sawayin ang mga kasalanan at kamalian ng panahon. Ngunit hindi lamang upang mapangalagaan si Luther mula sa galit ng kanyang mga kaaway, o kahit nabigyan siya ng panahon ng katahimikan para sa mahahalagang gawaing ito, na inalis ng Diyos ang kanyang lingkod mula sa yugto ng pampublikong buhay. May mga resultang mas mahalaga kaysa sa mga ito na dapat makuha. Sa pag-iisa at kalabuan ng kanyang pag-urong sa bundok, si Luther ay inalis mula sa makalupang mga suporta at isinara sa papuri ng tao. Sa gayo'y naligtas siya mula sa pagmamataas at tiwala sa sarili na kadalasang dulot ng tagumpay. Sa pamamagitan ng pagdurusa at kahihiyan ay muli siyang nakahandang lumakad ng ligtas sa mahilo na kaitaasan kung saan siya ay biglang dinadakila. Habang ang mga tao ay nagagalak sa kalayaang dulot ng katotohanan sa kanila, sila ay may hilig na purihin yaong mga ginamit ng Diyos upang putulin ang mga tanikala ng kamalian at pamahiin. Hinahangad ni Satanas na ilihis ang mga kaisipan at pagmamahal ng mga tao mula sa Diyos, at ituon ang mga ito sa mga ahensya ng tao, pinamumunuan niya silang parangalan ang tanging instrumento at huwag pansinin ang kamay na namamahala sa lahat ng mga kaganapan ng probidensya. Kadalasan ang mga pinuno ng relihiyon na pinupuri at iginagalang sa gayon ay nawawalan ng tingin sa kanilang pagtitiwala sa Diyos at inaakay na magtiwala sa kanilang sarili. Bilang resulta, hinahangad nilang kontrolin ang isipan at budi ng mga tao, na nakahilig sa kanila para sa patnubay sa halip na tumingin sa salita ng Diyos. Ang gawain ng reforma ay kadalasang nauurong dahil sa diwang ito na pinalalakas ng mga taga-suporta nito. Mula sa panganib na ito, babantayan ng Diyos ang layunin ng reformasyon. Ninanais niyang tanggapin ang gawaing iyon, hindi ang impresyon ng tao, kundi ng Diyos. Ang mga mata ng mga tao ay ibinaling kay Luther bilang tagapagpaliwanag ng katotohanan, siya ay inalis upang ang lahat ng mga mata ay may direkta sa walang hanggang may akda ng katotohanan. Dito nagtatapos ang Kabanata 8. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.